Good morning, Philippines, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, June 1, 2024. Isa na naman pong mainit na paksa, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, ang ating pag-uusapan. Ito po ay may kaugnayan sa West Philippine Sea. Alam po natin na paulit-ulit ang isyong ito. Ngunit hindi po may alis sapagkat habang tumatagal ay lalo pong umiinit. Ang sinasabi po natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong painit ng painit na kalagayan dyan po sa West Philippine Sea. Dahil po sa kagustuhan ng China na ito po ay kanilang makuha sapagkat ayon sa kanila, ito di umano ay bahagi ng kanilang teritoryo noon pa man. Kasama na po sinasabi nilang historical rights o ayon sa kanilang kasaysayan di umano. Itong West Philippine Sea na ito ay bahagi ng kanilang territorial water. Ano po ang mabigat na isyu na kinakaharap ng ating bansa at ng mga karating bansa, lalong-lalo na po ang Taiwan? Ito po yung aggressiveness ng China towards particularly the Philippines, na ayon po sa huling balita, di umano nagbaba ng kautusan ang China sa kanilang mga coast guards at kanilang Chinese Navy o ng kanilang naval force na di umano dapat hulihin ang lahat ng mga mangingisdang Pinoy na mahuhuli o mangingisda dyan sa Scarborough Shoal o sa Ayungin Shoal dyan sa West Philippine Sea in general. Bakit po ito ay medyo nakakatakot o sabihin na po natin nakakabahala? Sapagkat alam po naman natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na hindi po mapipigilan ang ating mga kababayang mangingisda na pumalaot sa lugar na yan, sapagkat ang pangingisda po sa nabanggit na lugar ay kanila pong kabuhayan simula pa o bago pa man sila maging mangingisda, sapagkat bahagi na rin naman ng kasaysayan ng Pilipinas na itong West Philippine Sea na ito ay talagang tinuturing po natin na iyan ay kasama dyan po sa ating tinatawag na economic zone. Ito pong economic zone, bagamat hindi po ito literally bahagi ng Philippine territory, ngunit kinikilala po ito sa international law, sa international community, na ito po ay exclusive economic zone. Ibig sabihin, eksklusibo na ito ay para sa mga Pinoy bilang bahagi ng kanilang, within that area, 200 miles from Philippine Territorial Sea. Eksklusibo po na yan ay dapat sa Pilipinas para sa kanilang eksklusibong paggamit o pag-explore
for economic purposes. Halimbawa po dyan, yung mga marine resources within that area, dapat po yan ay exclusive for the Filipino people. At ito po ang ipinaglalaban natin sapagkat ito rin po naman ay sinang-ayunan na ng mayroon na po ditong arbitral decision na nagsasabi na yung area po na yan ay talagang para sa mga Pinoy. Ngunit ayaw pong kilalanin ng China ang nabanggit na arbitral decision. At dahil ayaw po nilang kilalanin, so patuloy silang nagsasabi na yan po ay kanila. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Well, of course, sinasabi po natin that we need to defend that territory, that being ours. Paglaban po natin, laban sa alinmang bansa na gustong sakupin ang lugar na yan. Bakit po? Sapagkat morally, legally, historically, sinasabi po natin na ito po ay atin. At mayroon po tayong karapatan, mayroon po tayong tungkulin na ipagtanggol po ang nabanggit na teritoryo. Ngunit, kung titingnan po natin from the practical aspect of view, ang tanong po dito, kaya po ba nating ipaglaban ito militarily against China? Alam po natin na sa aspetong politikal, kung sino ang makapangyarihang bansa ay siya pong naghahari. Hindi po natin may alis yan. That is the reality, especially with respect to geopolitics. Ito po ang issue dito. Geopolitics. Yung lugar po na yan, the West Philippine Sea, ay strategic point. Lalo na po sa western countries. Sapagkat ito po yung passage o daanan mula sa Asia, papuntang Europa, papuntang Amerika, so forth and so on. So ang ibig sabihin po dito, maging ang mga bansang malalayo sa kanluran ay interesado po sa nabanggit na lugar. Sapagkat kapag ito po ay naangkin ng China, mapuputol po o masasarduhan ang kanilang daanan mula Asia papuntang Europa at Amerika. So magkakaroon po ng tinatawag na dislocations ng economic activities. So hindi po papayagan ng mga kanluraning bansa na makapangyarihan din po na ito ay maangkin ng China. Kung ito po ay aangkinin ng China, napipilitan po ang mga nabanggit na bansa na girahin ang China. At kung magkakaroon po ng digmaan between China and the Western countries, magsasama-sama po sila laban sa China with the present armaments, ay talaga po namang madudurog ang Pilipinas being one of the center of battlefield. Taiwan, Pilipinas, at yung mga karatig na bansa.
Pero number one po dyan, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ang Pilipinas. So, in other words, ito po ay realidad na kailangan ma-handle ng tama ng ating pamahalaan. Noong panahon po ni PRRD o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang paraan po ng kanyang pag-handle sa sitwasyon was being friendly with China. Nakipagkaibigan po siya sa China instead na magpagamit sa Amerika at sa mga bansang Europa na labanan ang China. So during his term, sabi nga ng mga mangingisda, nakapangingisda sila sa nabanggit na lugar. Walang mga harassment laban sa kanila committed by China. Why? Because the Philippines choose to become their friend. Ngunit sa kasalukuyang administrasyon, the PBBM, siya po ay nag-turn about at bumalik sa Amerika with our traditional friendship, primarily by reason of military aspect. So, ibig po sabihin yan, ang Pilipinas ay sumama sa mga kanluraning bansa, particular itong Amerika, England, France, so forth and so on, upang labanan ang China. Kaya naman po ang ginagawa ng China ay hinaharas yung ating mga mangingisda. At kahit na itong mga sundalo natin na naghahatid ng supply dyan po sa mga sundalong naka-station sa area. Bakit po hinaharas ng China? Ipinakikita lang nila na kami ay hindi susuko sa mga kanluraning bansa. Gusto nilang patunayan na yung pagsali ng Pilipinas o pagpanig ng Pilipinas sa kanluraning bansa laban sa China ay mangangahulugan ng kanilang panggigipit sa atin bilang provocation against these Western countries. So dito actually, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, the aggression, kung titingnan po natin, is not actually addressed to the Philippines but to the Western countries. Pero tayo po ang nagiging biktima. Kaya the choice is ours. Kung tayo po ay papanig sa China in terms of friendship, katulad ng ginawa ni PRRD, mababawasan po, o I would say, baka maging zero harassment against the Filipino fishermen. Pero kung ipagpapatuloy po natin ito, na talaga ipakikita ng kasalukuyang pamahalaan na tayo ay magpapagamit laban sa China,
papagamit po tayo sa mga bansang kaluranin, posible po na magkaroon ng digmaan between the world powers, China and the Western countries, with the Philippines, Taiwan, and other countries in Asia as a center of battlefield. Most probably, yan po ang mangyayari. At matutulad po tayo sa Ukraine at kung saan hindi matapos-tapos ang digmaan, magdadalawang taon na, sapagkat nagiging digmaan po ito ng Russia at ng NATO at ang Ukraine dito ang battlefield. So, nagiging experimental ang Ukraine para masubukan kung gaano kalakas itong mga bagong armaments, mga bagong imbentong armas. Kaya kawawa po ang Ukraine. Hindi naman po natin masisisi ang Ukraine sapagkat sa tangka nitong pagsali sa NATO bilang proteksyon ng kanyang sarili laban sa Russia, inunahan na po ng Russia na salakayin ang Ukraine bago pa man ito makasali sa NATO. Ngunit, bagamat hindi ito kasali sa NATO, nagkaroon ng commitment ang itong mga Western countries din na suportahan ang laban ng Ukraine laban sa Russia sa pamamagitan po ng mga war armaments na ipinadadala ng mga nabanggit na bansa. At ang interest po ng mga nabanggit na bansa nito na sumusuporta sa Ukraine ay hindi upang tulungan lamang ang Ukraine, bagkus pigilin ang Russia sa kanyang territorial expansion endeavor. Sapagkat ang Russia po na dati ay talagang malakas, malawak ang teritoryo, ngayon ay nagsisimulang i-recover yung mga kanyang minsan na walang teritoryo. At yan na nga po, kasama dyan ang Ukraine. So dito po sa Pilipinas, most likely, with China, pwede pong mangyari. Hindi lamang po pwede, actually, it's very imminent. Itong huling banta ng China na hulihin ang ating mga mangingisda kapag nakita sa area, yan ay agresibong paghamon. Kumbaga, it is actual. This is very aggressive provocation upang magkaroon ng digmaan kung hindi po ito ma-handle ng tama ng ating pamahalaan. Ang problema po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa halip na tingnan ang isyong ito based on the interest of the Filipino people, politically speaking, ibig sabihin dapat isaalang-alang yung katotohanan ito, ay ginagamit din ng kasalukuyang pamahalaan na panloob na pampolitikang isyu sa pamamagitan ng pag-atake sa dating Pangulo na PRRD na sinasabi na yung ginawa ng ating Pangulo na pakikipagkaibigan sa China with respect to this what we call gentleman's agreement
between the two presidents of the two countries, China and the Philippines. Ito ay pagtataksil di umano sa ating bayan, kaya iniimbestigahan ng Kongreso upang ibilad, i-mislead ang sambayanan sa pagsasabi na yung ginawang pakikipagkaibigan ni PRRD sa Pangulo ng China ay pagsuko sa ating soberenya. Kaya mayroong pagtataksil sa bahagi ng dating Pangulo. Yan po ang nais ipalabas o palabasin ng kasalukuyang gobyerno. So, sa halip na tingnan yung aspeto na kung paano maresolba ang issue between China and the Philippines para maiwasan ang napipintong digmaan, ay ginagamit ang issue bilang internal politics upang siraan ang mga Duterte sa sambayanan gamit ang nabanggit na issue na yung sinasabing gentleman's agreement o pang pakikipagkaibigan ni PRRD sa Chinese president. So, lalo pong lumalala ang issue sapagkat sa nakikita po ng China na sa halip na pagyamanin at ipagpatuloy yung dating polisiya ng dating Pangulo towards China, ito ay inaatake ng kasalukuyang pamahalaan upang sabihin na ito ay mali at pagtataksil sa bahagi ng dating Pangulo, PRRD. So, ang nakikita po ng China dito, with the present administration of PBBM, the more that the Philippines has become an instrument of the Western countries to be used as a stepping stone for war preparation against them. Kaya lalo pong nagiging agresibo ang China dito. Kaya ang atin pong panawagan sa kasalukuyang pamahalaan ay tingnan ito ng mabuti on the basis of world politics, hindi po domestic politics. Ang ibig pong sabihin, dapat tingnan ng kasalukuyang pamahalaan na maresolba ang isyu ng napipintong digmaan kung saan ang Pilipinas ay siguradong magiging biktima lamang. Pag nagkaroon po ng digmaan between China and the other countries or the Western countries, with the Philippines joining the latter, tayo po ang sentro ng digmaan at malulusaw po tayo. At marami pong Pinoy ang magdurusa sa isang digmaan na ang pinaglalaban primarily hindi po interest natin bagkus interest ng mga nabanggit na bansa, particular ang Amerika, ang England, ang France, Australia at iba pang mga bansa sa Europa. So, dapat ito po ang magiging tamang hakbang, pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nakakalungkot na po lamang na tila hindi ito naintindihan mismo ng kasalukuyang Pangulo na si PBBM o ipinagwawalang bahala ang ganitong realidad. Kumbaga,
parang wala siyang pakialam sapagkat mas lalo ngang pinagdidiinan na mali ang nagawa o ang naging hakbang ng dating Pangulo at dapat ito ay litisin. Ito po ang nakikita natin na pananaw at kasalukuyang hakbang na ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan. Nakakalungkot at nakakatakot po ito sapagkat sigurado po ang kapahamakan ng mga Pinoy. We have to admit the fact na hindi po natin kailabanan ang China. Hindi po kaduwagan, hindi karuwagan sa bahagi ng mga Pinoy ang makipagkaibigan sa China kung kinakailangan upang maiwasan ang digmaan. Isa pong kalukuhan ang patuloy na paninindigan using the doctrine of defending our sovereignty. Naulit po natin, tama po na ipaglaban natin ang ating teritoryo. Ngunit tingnan po natin ang realidad. Hindi po basta laban ng laban. Kailangan gumawa po ang kasalukuyang liderato ng paraan na mapanatili natin ang ating teritoryo na hindi napapahamak ang ating mga kababayan. Yan po ang dapat na maging political strategy ng ating pamahalaan. At yung nangyari po ng last administration na ginawa ni Pangulong PRRD na kung saan nakipagkaibigan siya sa China. At dahil doon, sabi nga ng mga mangingisda, mga kababayan natin, ng mga fishermen, during those times, there were no harassments committed against them. Kasalukuyan sa patuloy silang nakakapangisda. Hindi katulad ngayon na maraming mga harassments. At ngayon nga, may kautusan ng China sa kanilang naval force na hulihin ang mga mangingisdang Pinoy na magpapalaot o pumalaot sa nabanggit na lugar. So medyo nakakabahala po. Hindi lang medyo, talaga nakakabahala po yan. Sapagkat kung mangyari yan, that is already an aggressive aggression towards the start of World War III. So inaulit po natin at tayo po ay nananawagan sa kasalukuyang administrasyon, sa ating Defense Secretary kay Gibo Teodoro, sa ating Foreign Affairs Department at ganoon din po sa local government, kaya Balos, na pag-usapan ito ng National Security Council, of which the President is the chairman, na dapat maintindihan po nila ang isyong ito. Hindi po political, domestic politics yung kanilang nasa utak, na wala silang pakialam dito sa issue ng West Philippine Sea, panay pambubula upang siraan ang dating Pangulo PRRD sa pagsasabi ito ay naging taksil because of the gentleman agreement which the previous president had entered with the Chinese president. So
tingnan po ng mabuti ito sapagkat hindi po ito biro. Ang Ukraine experience will most likely happen in the Philippines pag nagkaroon po ng digmaan between China and the Western countries. Sumuli po ang ating panawagan na tingnan ng mabuti ito para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Muli, magandang umaga at maraming salamat sa ating mga kababayan